Aswang yata to, Kuya Jojo! Aswang tong lalaking to! Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Hayop! Multo! Multo! Anong gagawin mo kung sa pinagtatrabahuhan mo ay may dumating na isang itim na elemento? Hindi lang yung basta naligaw, kundi talagang kumapit at nagdudulot ng kilabot sa inyo ng mga katrabaho mo. Kakayanin mo kayang magtagal sa lugar na yon? O magre-resign ka na lang at maghahanap ng ibang mapapasukan? Sa episode natin ngayong araw, alamin natin kung ano ang naging karanasan at pasya ni Jojo nang kapita ng isang masamang kaluluwa ang pinapasukan niyang gasolinahan. Alamin din natin kung anong panggagambala ang ginawa ng nasabing espiritu sa kanila. Napalayas kaya nila ito? Tunghayan ang kahila-hilakbot na kwento ng isang gasoline boy ngayong araw. Dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Magandang araw po, Sir Wilmore. Kumusta rin ang lahat ng mga taga-subaybay ng Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at ng bagong Sityo Pangil. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. 2021 pa lang ay talagang palipas oras ko na sa bahay o sa trabaho man ang inyong mga kwento at pagsasadula. Ako po si Jojo ng Antipolo, 41 years old, at isang dating gasoline boy dyan sa may Marikina. Sumulat ako kasi pamilyar na pamilyar po talaga sa akin ang isang kwento nyo nung nakaraan. Yung bang tungkol sa isang binatang sinapian ng multo sa isang gasolinahan. Malakas kasi ang kutob ko na ang dating pinapasukan ko ang tinutukoy ng kwento. Sa katunayan, malinaw pa sa isip ko ang insidente ng sapi. At naaalala ko pa kung papaano nakarating sa gasolinahan namin ang kaluluwang yon. Sa pagkakatanda ko, ay sinabi ng inyong letter sender na hinahanap pala niya ako para tanungin tungkol sa multo. Kaya eto na, ikukwento ko ng malinaw at sana ay marinig din niya ito. Nangyari po ito noong mga unang bahagi ng 2018, ilang buwan bago ang insidente ng sapi. Uy, Jojo, ganito ba talaga rito? Halos walang nagpapagasolina kapag lagpas sa ating gabi na. Oo. Mas konti kasi ang bumibiyahe kapag gabi na. Isa pa, mas malakas yung mga kakumpetensya nating gasolinahan sa may unahan eh. Kung sa bagay, kung ganun, mabuti na lang pala night shift ako. Makakapagpahinga ng konti. Medyo antok na nga ako eh. Sinabi mo pa. Patayan ng pang-umaga at hapon eh. Di hamak na mas marami kasing bumibiyahe ng ganong oras. Pero uy, huwag kang tutulog-tulog dyan. Baka magkamali ka pa ng bilang. Ang gabing yon ang unang duty ng bago naming kahera na si Rona.
Tutumboy-tumboy pero sabi niya naman sa akin ay pusong babae naman daw talaga siya. Ako naman ay ilang taon ng gasoline boy doon. Nagtagal ako kasi may kakilala ako sa opisina ng gasoline company na yon. At saka, syempre, maayos din ang pagtatrabaho ko. May pinapakain akong pamilya, kaya kailangan talagang magtino. Maayos naman ang unang mga oras ng gabi. Nakakapagpahinga kami ni Rona kasi wala ngang masyadong nagpapagasolina. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nung mga pasado 2:00 ng madaling araw. May dumating na motorsiklong. Nung una, nakita kong may 2 sakay. Ang driver at isang nakaangkas na nakabarong. Nakahelmet ang driver, pero tela lang ang nakabalot sa mukha ng nakaangkas. Harurot ang pagpapatakbo nito sa kalsada at bumagal na lamang nang papasok na sa gasolinahan namin. Mga brad, anong atin? Pasensya na. Medyo antok na talaga ako eh. Nasaan na yung nakaangkas? Namalik mataba ako. Tulungan niyo ako. Tulong? Anong tulong? May problema ba? Tulungan niyo ako. Hoy, Brad! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Brad! Kuya Jojo, ano nangyari dyan? Bakit biglang nahulog yan? Saklolo. Ewan ko. Labas ka nga muna dyan sa kasir. Tulungan mo ako dito. Saklolo, tulungan niyo ako. Hindi namin malaman ni Rona kung bakit bigla na lang nanghina at nahulog mula sa minamanehong motor ang binatang dumating. Hindi ko rin alam kung saan na napunta ang nakita kong nakaangkas sa motor na yon. Sigurado kasi talaga akong may isang lalaking nakabarong sa likod ng binata. Inalalaya namin ang binata papunta sa may gilid. Pinahiga lang namin ito sa semento. May malay naman siya, pero sobrang nanghihina talaga ito. Wala siyang tigil sa paghingi ng saklolo. Pero hindi naman niya sinasabi sa amin kung ano ba talaga ang nangyari. Sa mga sandaling yon, ay pansin kong lumalamig ang hangin sa gasolinahan. Oo, malamig ang simoy ng madaling araw. Ngunit mayroong pang kakaibang lamig na dumadampi sa balat ko. Ramdam kong nananayo ang balahibo ko at tumutodo rin ang pawis. Tulungan niyo ako. Saklolo, pakiusap. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Tulong! Paano ka namin tutulungan kung di ka naman nagsasabi? Huminahon ka muna. Sabihin mo sa amin kung ano ba problema mo. Andyan na siya. Ilayo niyo ako sa kanya. Pakiusap. Ilayo niyo ako sa kanya. Sino bang andyan na? Linawin mo sinasabi mo, tol. Saan galing yung nagre-ring? Ayun. Doon, Rona. Kunin mo. Nasa lapag doon sa may motor nitong tao. Sa kanya yata yan eh. Oo nga, teka. Baka rin makapagtanong tayo dito sa tumatawag.
I-loudspeaker mo para marinig din itong bisita natin. Ayoko! Ayoko! Pakiusap! Huwag! Ayoko! Teka ah. Leo, nasa ka bang mokong ka? Bakit bigla kang sumibat? Napakadelikado ng ginawa mo, hoy. Hi po. Hindi po ako si Leo. Ay, hala. Babae? Sino ka? Sino kaibigan namin? Siguro si Leo tong tinulungan namin dito. Bigla na lang kasi siyang dumating dito sa gasolinahan at humihingi ng saklolo. Hindi naman nagsasabi kung anong tulong ang kailangan niya. Diyos ko, Lord. Kanina pa po namin siya hinahanap eh. Bigla na lang kasi siyang umalis. Hindi pa nagtapos ang... kumusta na siya? May malay naman po pero sobrang nangihinat ng lalamig eh. Nanginginig pa nga oh. Mabuti naman po't okay lang siya. Teka, saang gasolinahan ba at nang mapuntahan namin kayo, ate? Sinabi nga po ni Rona sa nakausap ang location namin. Hindi nga lang ako mapalagay kasi mukhang may inililihim din yung tumawag. May iniwasan siyang sabihin kay Rona. Yung hindi raw natapos nang biglang umalis itong sinasabing si Leo. Gumulong ang mga minuto. Ramdam kong bumibigat lalo ang lamig sa paligid. Pansin kong nararamdaman din yun ni Rona. Kasi kita kong hindi rin siya mapakali. Itinabi na rin muna namin ang motor nung Leo. At nang hindi makasagabal kung may magpapagasolina. Tulungan niyo ako. Saklolo. Ilayo niyo ako sa kanya. Tulong. Pakiusap, tulungan niyo ako. Saklolo. 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 Tumawag na kaya tayo ng pulis, ano? Huwag muna Kuya Joe. Antayin muna natin ang mga tropa nito. Mukhang totoong kaibigan niya naman yun eh. Binasa ko rin kasi ng konti itong palitan nila ng mga teksto. Sige. Maghintay tayo ng mga 1 oras. Kapag hindi dumating, tumawag na tayo ng pulis. Hindi rin naman kasi pwedeng buong gabi nating bantayan. Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Anong nangyari sa'yo? Hoy! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Wag! Diyos ko naman! May tililing yata yung taong yung kuya eh. Gulat na gulat at takang-taka kami sa biglang pagsigaw ni Leo, Sir Wilmore. Napatras pa nga kami kasi baka biglang manakit. Subalit napalitan ng pagkabahala ang pagkagulat namin nang bigla itong himatayin sa kinahihimlayang simento. At agad ding naging hilakbot ang naramdaman namin nang magbago ang itsura ng binata. Nangitim ang balat nito at nag-amoy sunog. Sa katunayan niya ay mukha talaga siyang sunog kung titingnan. Katulad ito ng naikwento rito noon sa kwentong takip siling. Anong nangyari? Bakit? Aswang ba yan? Aswang yata to, Kuya Jojo! Aswang tong lalaking to! Ewan ko. Malay ko ba kung ano yan? Iwan na lang siguro natin. Tapos tawag tayo ng pulis. Hindi kayo makakalis. Mamamatay kayo. Papatayin ko kayo. Mamatay ang sino mong gumambala sa akin. Rona! Takbo! Takbo! Tumakas kayo at sisilaban ko tong lugar na to.
Hindi kami makapagpasya kung aalis na ba kami doon, Sir Wilmore. Nakakatakot kasi kung totohanin niya ang kanyang bantang susunugin ang gasolinahan. Ang ginawa lang namin ay lumayo kami ng ilang metro mula sa kanya. Hanggang sa napalingon kami nang may dumating na isang FX. Hello po, Kuya Ate. Ako po si Marley. Kayo ba yung sa tawag kanina? Oo, kami nga. Ayun na kaibigan nyo. Kunin nyo na yan, kunin nyo na. OMG! Leo! Ano nangyari? Guys! Harangan nyo si Leo! Harangan nyo! Baka makatakas! Dali! Diyos ko, Lord! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ayaw kasi makinig. Nagsibabaan mula sa FX ang mga kasama noong Marley. Sa pagkakatanda ko, ay nasa 7 o 8 yata silang lahat, pawang mga binata't dalaga. Hinarangan niya nila si Leo na noon ay papatakbo ng paalis ng gasolinahan. Nagulat kami ni Rona nang makitang napakalakas ni Leo na yon. Hindi kasi siya magawang pigilan basta ng higit 5 katao. Kaya napilitan kami na tumulong ni Rona na maigapos lang ang binatang sunog ang balat. Pakawalan niyo ako! Mga hangal! Pakawalan niyo ako! Mga walang iya kayo! Mamamatay kayo! Papatayin ko kayo! Ano ba kasing nangyari rito sa kaibigan nyo? Aswang ba to? Bakit nagbago yung balat niya? Ganito po kasi, Kuya Jojo, Ate Rona. Pumunta kasi kami sa isang abandonadong gusali para mag-ghost hunting. Nasunog daw yung gusaling yun ilang taon nang nakakaraan eh. Sus Mariosep, anong nakain nyo? Ilang ulit naman na po kami nakapag-ghost hunting, Kuya Jojo. Yun nga lang eh, naisip namin maglaro ng Ouija board. Ouija? Yung ba yung tawag-tawag ng mga multo? At doon kayo nagtawag ng maligno sa mismong gusali? Yes po ate. Spirit of the coin po yung ginawa namin. Ang problema, hindi pa naman namin natatapos. Bigla na lang sumibatong si Leo. Kaya sinundan nung kaluluwang natawag namin. Anak ka nga naman ng... Kung ganun, sinasapian niyang kaibigan nyo ngayon? Yes po. Kaya nga, dinala rin namin yung Ouija board dito eh. Dito na lang namin ipagpapatuloy yung ritual para matahimik ulit yung multo. Sigurado ba kayo dyan sa binabalak nyo? Wala na po kaming alam na ibang paraan, kuya eh. Ito lang ang naiisip namin. Ay, naku. O siya. Doon na kayo sa may sulok na bahagi ng pader na yan para di kayo agad mapansin kung may magpapagasolina naman. Kuya Jojo, ikwintas niyo rin po ni Ate Rona tong mga rosary na to. Nabindisyon na po yung mga yan. Para sure tayo na hindi tayo gagalawin ng kaluluwa. Tinulungan kong igapos ng maayos ang nagpupumiglas pa ring may sapi. Nilagay namin ito doon sa may sulok na bahagi ng pader. Sinabihan ko rin si Rona na siya muna ang tumao sa gasolinahan kasi babantayan ko yung grupo. Bagamat lumayo ako ng ilang metro mula sa kanila, ayokong madamay kung anong kababalaghan man ang lumabas mula sa katawan ng tao. Naglatag si Marley ng isang malapad na parisukat na tabla. Hindi ko makita ng maayos kasi medyo malayo ako. Pero siguro, yun na ang Ouija board. Nagsinti rin sila ng ilang kandila. Mabuti na lang pala talaga at sa sulo ko sila pinapwesto. Delikado kasi, baka mag-react ang gasolina sa ningas ng kandila.
Pabilog na umupo ang grupo sa palibot ng Ouija board. Sa isang bahagi ay pinapwesto nila ang nakagapos pa ring kasama. Sir Wilmore, sa tutulang, kinilabutan talaga ako habang nanunood sa kanila. Maski si Rona, na mas malayo sa kanila, nakikita kong namumutla. Sinimulan ng grupo ang ritual. Nakahawak na sila doon sa parang bariyang nasa board. Hindi na rin nakatiis si Rona at lumapit na ito sa akin. Sigurado ka bang ayos lang nahayaan natin ang mga yan, Kuya Joe? Mukhang ayos lang naman. Ganyan naman yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa gamit ang Ouija board eh. Base sa mga napapanood ko sa TV at YouTube Nakakatakot kasi. Baka mamaya niyan, inaalay na pala sa demonyong kaluluwa natin ang hindi natin nalalaman. Ewan ko. Basta, kung okay sa'yo, tibayan mo na lang ang pananampalataya mo, Rona. Yun lang ang tanging depensa natin kung sakali mang may masamang mangyari. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang ritual. Tanaw kong gumagalaw na ang kanilang mga kamay, kasunod sa bariyang nasa board. Pansin ko rin kumalma na pala yung may sapi. Hindi ko nga lang masabi kung may malay pa ba ito o hinimatay na. Kasi medyo malayo kami ni Rona. Makalipas ang ilang sandali, napansin kong palabig ng palabig ang paligid. Pansin ko rin kinikilabutan ang grupo habang taimtim na nagdarasal. Unti-unti ring namamatay ang kanilang mga kandila kahit hindi naman pabugso ang malamig na hangin. Hanggang sa tuluyang kaming nanigas ni Rona nang makitang lumabas mula sa katawan ni Leo ang lalaking nakabarong. Diyos ko po, ano yan? Sabi ko na nga, hindi ako namamalik mata kanina. Nakita ko yung nakaangkas sa motor ng binata pagdating niya. Pero may takip na tela yung mukha niya kanina eh. Bakit ngayon? Sunog na sunog yung mukha, kuya. Mukhang biktima ng nasunog na gusali ang multo na yan, hanip. Hanggang sa nagtaka na lang kami nang biglang maglaho ang multo, Sir Wilmore. Kumalma rin ang pakiramdam namin sa paligid at umayos na rin ang ningas ng mga kandila. Nakita ko ring nagyakapan ang magkakaibigan at saka inalalayan nilang tumayo si Leo. Habang nagliligpit ng gamit, ay kinawayan kami ni Marley. Suminyas ito, okay na raw, kaya lumapit na kaming dalawa. Oh, kumusta na? Ayos na ba? Yes po, Kuya Jojo, okay na po. Medyo okay na rin si Leo. Kailangan na lang niya magpahinga. Salamat po, Kuya at Ate. Salamat po sa pag-alalay sa akin. Wala yun. Basta, kung hindi ka naman pala makakatagal sa mga ganyang multo-multo, huwag ka na lang sumabay sa ganyang trip ng mga tropa mo. Nakakagulo ka eh. Pasensya na ho. Hindi na rin po nagtagal at umalis na ang grupo ni Leo at Marley. Minaniho lang ng isa sa kanilang mga kaibigan yung motorsiklo na gamit ng naunang binata.
Naging maayos naman ang natitirang mga oras ng gabing yon hanggang sa nag-out na kami ng mag-umaga na. Iyon nga lang ay hindi pa pala doon natatapos ang kabalaghan sa gasolinahang pinapasukan namin, Sir Wilmore. Nang sumunod na gabi, ay kami uli ni Rona ang magkasama sa shift. Ganun pa rin. Konti lang mga nagpapagasolina at konti lang din ang nagdaraan sa kalsada. Kaya naman medyo nabagot na ako sa pwesto namin. Rona, yosi muna ako ha. Pantanggal bagot lang. Nabuburyong na ako eh. Uy, kuya, delikado yan. Lalayo naman ako. Doon ako sa may sulok ng bahagi ng pader. Sige po, kuya. Video call ko lang muna itong jowa ko. Ilalaki ba yan? Baka mamaya, chika bebs pala yan ha. Dito. Pwede na rito. Pero, bakit bang sama pa rin ang pakiramdam ko rito sa may pader? Kakilabot pa rin ang lamig sa balat. Di bali na nga. Baka guni-guni ko lang. Kuya! Balik dito! Bilisan mo! Dali! Ano bang... Sa likod mo! Sa pader! Tingnan mo yung pader! Hayop! Multo! Multo! Mabilis akong tumakbo pabalik sa may cashier ng gasolinahan. Doon ako lumingon ulit at natanaw ko ang lalaking nakabarong. Nakatayo ito sa tabi ng pader. May telang nakabalot sa kanyang mukha. Pero hindi nawala sa isip ko ang sunog nitong itsura. Ramdam na ramdam ko rin ang matalim nitong titig sa amin ni Rona. Mabuti na lang talaga at hindi naman ito lumapit sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay may nagpagasolinang pick-up. Nang makaalis ang sasakyan, hindi na rin namin natanaw ang lalaking nakabarong. Sana yun? Biglang nawala. Mabuti nga yun na mawala na siya. Para hindi na tayo kilabutan ng ganun. Nawala nga. Hindi naman natin alam kung saan napunta. Baka mamaya niyan bigla na lang lumitaw sa harap natin. Alangan naman hanapin natin, di ba? Ano sa tingin mo dapat natin gawin, kuya? Hindi ko alam. Oo, naniniwala ako sa mga malignong ganyan. Pero hindi naman ako maalam sa mga dapat gawin kapag may multo o ano. Siguro wag na lang natin siya guluhin. Mukhang ayaw niyang nagagambala eh. Sa naintindihan ko kasi, yun ang dahilan kung bakit nagalit siya kina Leo. Yun na nga lang siguro talaga. Nagdaan ng mga araw, linggo at buwan. Hindi nga po talaga maalis ang kaluluwang yon sa gasolinahan namin, Sir Wilmore. Nakikita namin yon ni Rona kapag may kung sinong lumapit sa may pader. Ramdam din naming palaging mabigat at malamig ang hangin sa buong gasolinahan. Ang totoo nga po niyan ay may iba ring mga nagpapagasolina na nakakapansin sa multong yon. Subalit, napansin din naming hindi naman siya nanggugulo. Kaya medyo nakukumbinsi ko ang sarili ko. Siguro nga, ayaw lang talaga ng kaluluwang yon na magambala.
Gusto lang niyang manahimik sa isang tabi. Ang problema, meron niyang isang pasaway na umihiton sa pader na tinatampayan ng multong yon. Kaya siya nagalit at muling sumapi. Sana po ay nasagot ko ang katanungan ng dating letter sender dito sa kwentong takip silim. Ngayon ay malinaw na kung bakit may kaluluwang ligaw doon sa dati kong pinapasukang gasolinahan. Bagamat sa pagkakaalam ko, wala na yun doon ngayon kasi nga napalayas na ito ng maayos ng mga pari sa simbahan. Sana rin ay tandaan natin, lagi natin panatilihin ang respeto kahit saan man tayo mapunta. Hindi kasi natin alam kung sino o ano ang maaring magalit dahil sa ating mga katarantaduhan. Hanggang dito na lamang po. Jojo ng Antipolo. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Jessica Crisbel Ugadan, Nike Alera, Joviali, Rowan, Leo Olan, Marina's Kitchen, Angel Terante, Nessa Kit, DJ Inday, and my own, Marita Espiritu. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Mary Christine Castro at Nancy Viana. Sabi ni Mary, madalas po ako nag-iisa sa office namin at horror stories lagi kong pinakikinggan. Pero kahit anong uri ng horror story, hindi ako natatakot. It's my favorite. Sabi naman ni Nancy, good afternoon po mga kakwentong takip-silim at kasityo bangungot. Always listening while working. Kahit matutulog na at may bago, nakikinig pa rin hanggang sa makatulog ako. Sarap pakinggan ang mga horror kasi ang gagaling ng mga narrators at mga voice talents. More horror stories na may aral and God bless po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino, nagpapasalamat.